Iniimbestigahan na ng National Police Commission o NAPOLCOM ang insidente ng pagnanakaw at panggagahasa na sangkot umano ang mga miyembro ng Police Drug Enforcement Group Special Operation Unit ng Region 4A sa Barangay Talaba 3, Bacoor, Cavite noong Sabado. Una raw tinarget ng grupo ang boyfriend ng 18 anyos na babaeng biktima. Nang hindi nila ito makita o nakita, kinaladkad at ginahasa umano ang dalaga. Habang tinangay naman ang kanyang mga paninda at perang puhunan. 8 pulis ang agad na naaresto, kabilang ang isang lieutenant at master sergeant. Nakuha sa mga suspect na pulis ang kanilang baril, drogang halos kalahating milyong piso ang halaga at mga paninda at gadgets ng biktima. 6 na kasamahan nila ang patuloy pang tinutugis. Kaugnay niyan, magbabalita live mula sa NAPOLCOM office sa Quezon City, Simon Gualvez. Mon, 14 na pulis ang tinukoy na suspect dito sa insidente ng panggagahasa at pagnanakaw nga umano sa Bacoor, Cavite. Paano sila natukoy at lahat ba ng mga ito kasamang sumugod sa bahay ng biktima? Cheryl, katatapos lamang ng ginawang press conference dito nga sa NAPOLCOM office kasama ang hepe ng Bacoor City Police at yung mga biktima. No, yung victim ng panggagahasa ay audio lamang ang aming narinig pero nandito rin siya sa tanggapan at naririnig din mismo yung mga tanong at kanyang salaysay din ay inilahad sa amin sa harap ng media. Sa tanong kung natukoy ba, yes, according sa Bacoor PNP, talaga natukoy nila yung 14 na pulis na kasama dito sa nangyaring panggagahasa at panluloob dito sa bahay ng biktima. Itong mga suspect, no, talagang according sa Bacoor City PNP nakilala nila base sa ginawang backtracking na ginawa para nga malaman ang mga pagkakakilala nito. Ito nga yung pinuntahan nila kaagad. Naging tensyonado pa nga raw yung pagkakaaresto dito sa mga pulis. Pero ang nadatnan lang doon sa pinaka-opisina ng mga involved na policemen are 8. So 6 pa rin ang patuloy na hinahanap hanggang sa ngayon. Cheryl. Base sa report, ang tinutugis talaga ay ang boyfriend ng dalagita. Ano ba ang sinasabing dahilan? May warrant of arrest ba silang dala? Ang unang depensa nitong mga naarestong pulis, silihinin mo raw yung kanilang operasyon dahil nga, kumbaga, high-value target daw allegedly itong boyfriend ng biktima sa illegal na droga. So ito yung pinakapinuntahan at talagang target nga, no, ng mga kapulisan nung araw na iyon dun sa bahay pero hindi nila ito nadatnan at dito na nangyari yung krimen, no, technically, dito sa panggagahasa at saka pagnanakaw pa dun sa bahay. So wala naman daw, sabi ng NAPOLCOM, silang nalalaman na warrant of arrest regarding dito sa boyfriend ng biktima, kaya talagang medyo questionable lumalabas itong nangyaring pag-operate ng mga pulis dun sa bahay ng biktima. Cheryl. Nakakuha na ba tayo ng statement o kopya ng salaysay noong biktima? Oo, Cheryl, actually siya mismo ang nagkwento o nagsalaysay ng kung paano nangyari yung insidente nung Sabado. Ang sinasabi niya, kinuwento niya talaga sa media, although boses nga lang ito, no, kung paano nanloob o pumasok ang mga pulis at talagang may hinahanap nung oras na yon at yun nga, yung kanyang boyfriend. Walang nakita sa bahay, hindi nakita yung taong hinahanap at siya ay nasa kwarto nung oras na yon at doon na naghalughog ng mga gamit at dito na nga siya na pagdiskitahan at ginahasa ng mismong hepe nung team leader nga dito sa nangyaring operation na ito, no, pinalabas yung ibang mga pulis sa kwarto at doon pa rin sila nagpatuloy na naghahalughog ng mga gamit at ito na rin yung narinig natin kanina, no, na salaysay o parang statement din ng lola na lumabas na nga na may dalang mga sako. Bit-bit na kasi nila yung ilang mga paninda at mga items nitong biktima. So ang nasa loob lamang ng kwarto at yung kinukwento niya ng panggagahasa ay yung mismong tiniente, no, police lieutenant na pumasok sa kwarto at siya nang gahasa sa kanya.
Kasama Cheryl. sa nakumpiska sa mga suspect ang iligal na droga. Tinitingnan ba ang posibilidad na may kinalaman sa iligal na droga nga ang ginawa nilang pagsalakay sa bahay ng biktima? Oo, ito kasing, tama ka Cheryl, no, maganda malinaw natin yan. Ito kasing mga illegal na drogang nakita, ito yung pagkakaaresto nga doon sa mga pulis. No? So nakita yung droga sa likurang bahagi ng sasakyan. At yun nga, nagkakahalaga ito ng almost 500,000, no? Itong mga allegedly illegal drugs. So pinapacheck pa ito ng mga pulis kung ito ba ay lihit talagang illegal na droga at ito ba ay nakuha din doon sa bahay ng biktima o ito ba ay galing sa another operation na kanilang ginawa. So hindi pa malinaw pero may nakuha sila na di umano parang mga illegal na droga na ganun nga yung street value na almost 500,000. So patuloy pa doon na inaalam yan kaya hindi pa rin muna nila isinama yan sa kasong isinampa dito sa 14 na pulis. Ang kaso pa lamang ngayon na criminal case ay yung robbery at yung rape. At dito naman sa Napolcom kanina nagsampa na rin ng kaso itong mga biktima laban pa rin sa 14 na pulis. Yan yung grave misconduct at saka yung conduct unbecoming of a police officer na pawang mga administrative cases naman, Cheryl. Nasaan ang boyfriend? Patuloy pa rin itong wala nasa labas pa rin. Kumbaga parang hindi dinetalye nung biktima kung nasaan ang kanyang boyfriend, no? At saka hindi na nga rin ito masyado na highlight technically dito sa nangyaring kaso dahil nga mas umangat, no, yung pinag-uusapan nga na rape and robbery na nangyari. At saka ang sinasabi nga kasi ng Napolcom, ito raw operation allegedly ng mga pulis hindi daw legitimate. Although dun sa unang depensa nila kahapon sa naging press conference din naman sa PNP, lehitimo daw, no, yung kanilang operasyon. Kaya nga ito ay sasailalim na rin at sa masusing investigasyon para nga malaman yung magkabilang panig. Cheryl. Ito yung pinapakita natin na video na humarap sa press conference, yung babae, yung biktima na nakamask at nakasombrero. Hindi pa, Cheryl. Yung babae na yan, yung babae nakikita nyo ngayon dyan ay kinakasama naman nung pinsan. Dalawa kasi ang naka-mask na yan, Cheryl, no? Oo. Tama. Isang lalaki at isang babae. Yung lalaki ay pinsan nung rape victim. So yung babae naman ay kinakasama or partner niyang lalaki. Yung dalawa ay pareho ding nag-file ng complaint dito sa Napolcom dahil sila naman daw, kumbaga nanakawan din nung araw na iyon. At sila kasi ay nasa isang bahay lamang at doon nga kasabay ng pagpasok ng mga pulis. So sila yung mga nandoon, kasama na rin yung mga senior citizen na lolo't lola nga nitong pinakabiktima. So ang pinakareklamo lang din nila ay yun, tumatayo silang witness at saka complainant din technically sa robbery cases, Cheryl. Pero nandoon ba sila? Kung maliban dito sa biktima, ay mayroon pang ibang tao noong sumalakay itong mga pulis? Ang sinasabi nitong mga biktima ay nandun din sila, no? Nandun din sila sa bahay pero yung pinaka-rape victim ay nandoon sa kwarto niya, no? So siya lang talaga yung nandoon sa area kung saan yung nangyari yung panggagahasa pero yung technically yung mga yung robbery cases na nirereklamo dito sa mga pulis lahat daw itong mga nandito kanina sa Napolcom office talagang mga naging biktima rin ng pagnanakaw. Merong mga kinuhang singsing, may kinuhang mga items at mga ilang ari-arian pa na nila na dinala daw o tinangay na nga ng mga police after their quote-unquote operation. Cheryl. May nagsalita ba, may statement ba yung mga inaresto na? Ang initial statement lang nila kahapon, Cheryl, talagang they are defending themselves na lehitimo yung kanilang operasyon at talagang yung boyfriend daw nitong biktima na nagreklamo nga ng panggagahasa ay talagang high-value individual sa illegal na droga. So sadyang nakatakas lang daw ito kaya hindi na sakote technically yung kanilang at hindi rin na nagtagumpay yung kanilang operasyon laban dito. Pero ang pinakasinasabi nila
bahagi ito ng kanilang PNP operation against illegal drugs. Cheryl. Yung sinasabi, yung nung nalaman nilang may kasong rape na isinampa ang biktima, ano ang kanilang reaksyon? Ito ay hindi pa sila nagbibigay ng pahayag tungkol dito, pero ang pinakasinasabi lang naman talaga, technically, mukhang yung tinyente lang, no, yung nanggahasa dito sa biktima. So ito yung pinakasinampahan lang din ng kaso, pero magiging kasing accessory to the crime kasi hindi rin kumbaga hindi idinulog, hindi isinumbong yung nangyaring panggagahasa. Talaga alam nila yung naging insidente kahit nasa labas lamang sila ng kwarto, talagang hindi pinaalam sa mga otoridad yung nangyaring panggagahasa dito sa biktima. Wala pa silang response tungkol dito. Ang pinaka-generic na sagot lamang ng pinaka-teniente or team leader dito sa nangyaring mga kaso ay kumbaga responsibilidad niya ang kanyang team sa anumang kakaharapin nilang mga reklamo. Cheryl. Oo. So, sabi ba na pag-usapan ba, syempre, of course, yung statement pa rin ng biktima ay napakalaking bagay. Pero nagpa-medico legal ba yan para to support yung kanyang kaso? Yes, Cheryl, nagpa-medical legal na at saka medyo vivid lang kasi yung description niya kanina, no, ng panggagahasa nung siya ay nagbabasa ng kanyang statement saka nung kinukwento niya mismo yung kanyang salaysay. Pero backed up naman do ito ng medical legal. Wala pa lang results sa ngayon na ibinabahagi sa media patungkol dito sa nangyaring panggagahasa na inirereklamo nitong biktima, pero very identified, pinangalanan ng biktima at pinangalanan din ng NAPOLCOM itong naturang police lieutenant na binabanggit natin at siya si Police Lieutenant Ram Rodjun Maristela na bata pa, no, kakagraduate lang din halos sa PNPA at yun nga siya ang pinakatinuturo nitong biktima involving or regarding sa panggagahasa sa kanya. Cheryl. Kasama ba siya sa naaresto na at ano rin ang update doon sa mga hinahanap pa? Yes, Cheryl, kasama siya sa mga naaresto dito sa 8, no, out of 14. Yung 6, Cheryl, at large pa. Pero ang sinasabi kasi ng PNP, meron daw mga feelers na so far dito sa 6 at may kagustuhan na nga sumuko. Pero ang pinupunto nga kasi dito ng PNP, talagang dapat agad-agad, no, ang kanilang pagsuko. Nagkataon lang kasi itong 6, wala sila doon sa opisina nung magpunta ang Bacoor PNP para nga arestuhin na itong mga suspect or itong mga pulis na sangkot dito sa nangyaring krimen. So yes, out of 14, 8 ang naaresto, kabilang nga dyan si Police Lieutenant Ram Rodjun Maristela. Tinanong din natin kung meron ba mga record na ba itong mga police na ito in the past kasi medyo mga bata pa itong mga police, no, at according nga patuloy pa rin daw inaalam ng PNP at NAPOLCOM kung sila ba ay may mga initial ng mga kaso o kinasangkutan din na pagkakamali, no, bilang isang pulis. So wala pa din daw silang idea and continuously inaalam pa ito ng NAPOLCOM up to this moment. Cheryl. Maraming salamat for the update, Mon Gualvez.